Good evening! Welcome! This is your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topic. Oy, Season 8. Oy, nakakapanibago. Episode 2. And today is January 20, 2026. And it's a Bible Tuesday na. Ayan, Je. Kumusta? Good evening, Tata Bert. Kayo, kumusta rin po kayo dyan? Hello po. Happy Tuesday. The day we choose to be better. Wow. Oy, okay yun. Oo, Tata Bert. Ikalawang episode Grabe. sa Season 8. Yun. Yes. Kailangan natin masanay ko, di Tata Bert, kasi sanay tayo. Oo nga. 7. Yung unang-una pa lang nung nakaraang, nagkamali na ako. Okay lang yun, Tata Bert. It added fuel to the fire. Wow! Talaga. Parang alam ko ba't natin nabanggit yun. Oh. Anyway, Tata Bert, kamusta po weekend mo? Ay, maganda. Ay, bakit Masaya. kaya? Oy! Bakit kaya? Secret na lang yun. Secret. Yes. Importante ay masaya ka, Tata Oo, Bert. oo naman. Sino man pa. Yeah. Ayan po. Kayo po dyan sa ating live audience. Ay, viewers. Online viewers pala. Kamusta po weekend nyo? Sana ay nakapagpahinga kayo. Kung napansin nyo, ako napansin ko. Ang bilis pa ng January. No, Tata Bert. Kaya nga, biro na 28 na tayo ngayon. Oh. Parang last year kasi, ang medyo mahaba, parang mabagal. So, hindi ko pa alam ba't. May mga ganun pala, no, Tata Bert, na feeling. Anywho, ayan, Tata Bert, meron ka po bang mga good Hindi, news? alam mo ba yung mga, nauuso yung tinatawag na Valentino shoes eh. Hindi lang shoes actually, yes. no? Oo, Tata Bert. Ay, si Valentino Garabani, yung talagang founder ng company na yun, namatay na rin at the age of 93. Oh. Yeah. Last nung January 18 lang din. Recently lang po. Recently lang. Ano na po, I mean, not bad, 93, no? But, ano na yun? Life well lived. Biro mo. Yes. Umabot ng ganon. Tama. Ang isa pang kanina rin, no, while watching the television, nakita ko rin na may isang babae na ini-interview sa TV, no? Kilala ko yung babae noong pa. Okay po. I'm sure you know her. Si Loida Nicolas Lewis. Isang bilyonarya yan na Pilipino. Hindi ko familiar. Kita ko kako, parang hindi, kung titignan mo yung mukha niya, she looks like nasa 50s lang. Pero she's actually 84. Huh? Yes. Wow. At alam mo kung ano yung sinasabi niya, kaya ganyan, para press lagi siya. Ini-sprayan niya ang mukha niya 5 times a day ng tubig. Kung ano iniinom niya, ini-spray niya. May sprayer siya nagsasabi, mura lang sprayer, sabi niya. 15 pesos lang yan. Araw-araw, gano'n. Wow. Yan pupunasan niya. Sino? Kasi hindi mo mukha ko nga sabi nga niya, huwag kayo maniwala sa botox at mga ano. Tama naman, Robert. Agree ako doon. Hindi siya gumagamit ng American product. Basta plain water. Yun lang. No? And, pwede sigurong banggitin natin, Espinol. Payan na lang, galing na nice. Yun lang talaga mga bumibili pa rin napapadala sa American Espinol. Grabe, no? Yun ang beauty secret na simple lang. Hindi pa rin, hindi ka parang hindi yan. Kilala ko si Loida Nicolas talaga noon na ano. Pero, hindi ko akalain na gano'n ang mukha niya. Grabe, no? Kasi expect mo na tatapos Oo, na. matanda, 84. Galing. Magaling na, isa sa may pagmamalaki ng Pilipinas. Wow. Nakapag-asawa siya ng isang abogado rin sa Amerika. Then nagkaroon sila ng business. Magkatuwag sila. Yung Beatrice TLC, which is multi-billion business empire sa Amerika. Worldwide na actually. Oh my gosh. Ano pong industry, Tata Bert? Hindi ko rin malaman kung anong yan. Basta yun ang pangalan na Grabe. Pwede mo i-search kung ano sige yung po. Beatrice TLC. Sa Amerika pa UP graduate yan siya. Nag-take up ng law. Then lawyer na siya. Ilang months pa lang punta ng Amerika. Sa Amerika hindi na siya nag-aral ng law. Hindi rin nag-review.
pero nag-take ng bar. Pasado? And she passed it. Grabe naman. Kaya kagaling, Kaya bilib na bilib ako dyan eh. Kilalang kilala yan. Ayan, nabanggit din doon na she just had a meeting yesterday with the First Lady and the President. Oh, wow. Dahil sa isang proyekto niya para matulungan yung mga Americans. Yung mga anak ng mga Amerikano noon, may mga naanakan dito na naiwan. Kawawa naman na sa mga hindi magandang sitwasyon, yun ang gusto niyang tulungan. Sa kanyang project. Wow. Kaya kausap niya ang First Lady at ang Presidente. Karoon sila na meeting. Galing nga, Tata Bert. Ang ganda nga. Tutuwa nga makita. Natuwa ako sa mukha. Opo, yun talaga. Yun ang sinabi niya talaga. Pag-i-spray siya ng tubig. Mga 5 times a day. Pagtapos kumain minsan, tunas. O, diba? Minsan, naano lang natin na, ay, tubig lang yan. Akala natin, kailangan natin ng maraming kung ano-ano pang paraphernalia, pero tubig lang. Tubig ang ganyan. Kung ano yung iniinom mong water, yun din ang water na klase na yun, pang i-spray. Sabi nga niya, 50 pesos lang yung sprayer na ganyan, plastic. Opo. Sabi pa niya. O, diba? Sa akin the way na magsalita ng Tagalog, Pilipino, ganun pa rin talaga na ano. Very humble. Black pala siya. Si Louis. Black yun. Si American na Filipino. Black o. Hindi yung asawa niya, Yung si asawa. Reginald Lewis. Okay. Yung asawa. So, pag ininom ka, Tata Bert, ilalabas ko, ilalagay ko pa sa Hindi naman. Ay, joke lang. Basta kung anong klase ng tubig iniinom mo, ganun din. Ganun ang gagamitin mo pang hilamos. Sabo na nga ang gawa namin. Ganito ba? Siya spray lang. Unfair. Unfair. Ang isa pang bagay, no, we know Haililin Diaz, di ba? Yes. Siya ang nakapagbigay ng ginto sa Pilipinas. And sa tingin ko, parang hindi na siya muli maikukondisyon yung sarili niya sa dati, no? Pero ngayon nagtuturo na siya sa UP. Professor siya ng tinatawag na Humanity Kinetics, something. Oh, wow. But, so parang... Tinanggap na niya yung teaching job doon. As a professor. Galing. Kakatawa. Speaking of UP, Tata Bert, masegue ko lang. Meron pong mga free online courses ang UP Open University. Free. So, magre-register lang po kayo from January to June. Iba-ibang subjects. May business, may climate, may disaster risk. Diba? Tama, nadadagdagan na ng mga na courses. Opo. So, maganda i-check nyo po. I-search nyo lang UP Open University. So, grab the opportunity na habang libre. And good yan. Good project yan. Para sa mga, di ba, lalo na yung dagdag information. Yun lang. Ang isa pang maganda para sa Pilipinas, yung kailan lang, itong week lang na ito, may na-discover na isang malaking mina na naman ng natural oil sa Malampaya. Malaking tulong yun dahil yung unang Malampaya medyo nauubos na yun eh. At ngayon may na-discover naman na bago. Kaya makakatulong ng gusto yan. Maganda. Saan po yan banda, Tata Bert? Malampaya, sa Palawan. Palawan yan. Wow. Yan mga good news na gusto namin ibalita, unlike yung na parang nakasawa na eh. Nakaumay na. Yan ang series na parang hindi natatapos. Ay, nako, totoo yan. And speaking of good news, Tata Bert, our very own ulit na Alex Ayala is sa doubles sa Australian Open, nanalo sila first round. Today or kahapon. Yan. So, unfortunately sa single, medyo madali siya na napaagay exit niya. Okay lang yan, natural yan. Yes. May mga moment na talaga yan eh. Totoo. Okay Kasi lang kailangan yan. minsan talaga matatalo ka para lalo kang, di ba, pagbutihin. Ayan. Tapos sa Bert, magkaano pala ang Philippine Women's Tennis dito, I'm not sure kung kailan, pero gaganapin siya sa Rizal Stadium. Yan ata sa Rizal Memorial. Parang piniprepare nila ngayon yan eh. Okay po. Ayan. So, at least hindi sa Manila Memorial. Oo. Maluwag yun, pero madadapa sila. Dami doon. Baka raw may sumali doon na Imbis na doubles, quadruples na.
O nga, try natin manood to, kahit isang ano lang. O, Tata Bert, malapit sa inyo. Okay yun. Totoo. So, ayun, at least medyo light ang mga ano na. Baka may dagdag ka pong Tata Bert na balita. Wala na. Okay na yun. Okay na. Ayan. Batiin ko lang po sila, Tata Sige, Bert. Good evening po, Miss Linda Omania. Ay. Masaya rin. Alam ko masaya yung babae niya. Oh, bakit kaya? Naging masaya yan. Ano kaya? Parang masaya ka, tapos parang nadudugtong ka. Hello po, Ate Irene. Hi, Irene. Tita Belen. Belensky. Yeah. Tita Helen. Helen of Troy. Yes. Tita Nati, we miss you. Hi, Nats. Tita, punta ka naman dito. Pasyal-pasyal. Oo nga. Yan. Para dapat mga tiyang yung paa. Yan mga natutunan natin kanina. Ayan. Sabi ni Ate Irene, matry nga po, lalo siguro pag mainit ang panahon. Yung alin, Ate Irene, Yung spray? Opo. Siguro, hindi ko lang. Kaya naman nababanggit ko yun dahil narinig ko mismo sa ano Yes, okay. Pero okay yun. From the horse's mouth. Hoy! Mamaya malalaman niyo kung bakit. Ganda ng Tata Bert, Direct from the horse's mouth. Yes. Because your money goes to the crocodile's mouth. Ayan. Malalaman niyo mamaya. Secret, gatekeep muna natin yan. Ayan. So, ayun pa, Tata Bert. Pwede na tayo Yes. basa Pwede na. ng Bible. Ayan po, nasa Jeremiah pa rin po tayo or Jeremias. Ayan po. Gumaganda ang chapters, Yes. sa Jeremiah. May Jeremiah. imagine, parang ma-visualize mo na yung mga nangyayari. Ganda. Ayan po. Pagbasa mula sa libro ni Jeremias, chapter 39. Bumagsak ang Jerusalem. Dumating si Haring Nebukadnezar ng Babylonia kasama ang kanyang buong hukbo at kinubkob ang Jerusalem noong 10 buwan ng 9 na taon ng paghahari ni Haring Zedekias sa Juda. At noong 9 na araw ng 4 na buwan naman ng 11 taon ng paghahari ni Zedekias, napasok nila ang lungsod. Matapos makuha ang Jerusalem, lahat ng pinuno ng hari ng Babylonia ay sama-samang naupo sa gitnang pintuan sa lungsod. Kabilang dito sina Nergal-Sarezer, Samgar-Nebo, Salsekim ng Rabsaris, Nergal-Sarezer ng Rabmag, at ang iba pang mga pinuno ng hari ng Babylonia. Nang makita sila ni Haring Zedekias at ng kanyang mga tauhan, tumakas sila pagsapit ng gabi. Sila'y dumaan sa halamanan ng hari sa pintuang nasa pagitan ng 2 pader at tumakas patungo sa libis ng Jordan. Ngunit hinabol sila ng mga kawal ng Babylonia at inabutan sa kapatagan ng Jericho. Nabihag si Zedekias at ang mga kasama niya at dinala kay Haring Nebukadnezar na nooy nasa Ribla sa lupain ng Hamat. Iginawad ni Nebukadnezar ang hatol na kamatayan. Pinatay ng hari ng Babylonia ang mga anak na lalaki ni Zedekias sa harapan nito, pati ang mga pinuno ng Juda. Ipinadukit ang mga mata ni Zedekias at pagkatapos ay ginapos ng kadena upang dalhin sa Babylonia. Sinunog din ng mga kaaway ang palasyo ng hari at ang mga bahay sa lungsod at ikinuho ang mga pader ng Jerusalem. Sa pangunguna ni Nebuzaradan, ang pinuno ng bantay, dinalang bihag sa Babylonia ang mga taong nalabi sa lungsod, pati ang mga kumampi sa kanya. Ang tanging niyang iniwan sa lupain ng Juda ay ang may hirap na taong walang anumang ari-arian. Binigyan pa niya sila ng mga ubasan at bukirin. Kita mo na. Biglang nawala yung tapang na Zedekias. Yes. Kumbaga sa itong kinikwento rito, yan lang fulfillment ng prophecy yan na mangyayari talaga sa Juda. Ang problem, binigyan na rin ng advice ng Diyos through Jeremias kung ano yung sila Zedekias
na sana sumuko na lang, wag nang para mas maging maganda yung magiging trato, o kung mamamatay man siya, pati kamatayan niya magiging maganda, magiging maayos. Ang problema rito, tumakas pa siya eh. Akala malulusutan niya ang tropa ni Nebuchadnezzar. Ayun, at nangyari, nahuli rin sila. Kasama ang kanyang mga anak, kasama yung kanyang mga pinuno. At katulad ng warning na rin ng Diyos sa kanila, yun. Pinatay yung kanyang mga pinuno, pati yung anak niya sa harapan niya mismo. Binulag si Sedekias at dinala, nakakadena papunta ng Babylonia. Ganun mismo ang ipinapaliwanag ni Yahweh through Jeremias na sabihin kay Sedekias. Ang problema, ayaw maniwala ni Sedekias o hindi niya pinansin yung utos o yung payo ng Diyos sa kanya. Ang isang napuna ko dito noon, Je, Opo. ang pangalan ng hari ng Babylonia is Nebuchadnezzar. Opo. Tapos yung sundalo niya ay yung Nebuzaradan. Nebu. Opo. Natatandaan ko kasi, posibleng yan yung ano nila eh. Yung Diyos-Diyosa nila eh. Meron kasing Diyos-Diyosa na ang pangalan Nebo. Okay po. Actually, Nabo. Nabo, parehas lang yan eh. Yung ano na, may share ko lang yung info no, tungkol sa ganyan na yan. Ang Diyos nila si Nebo or si Nabo. At si Nabo, anak ni Marduk yan, na isang Anunnaki. Remember the Anunnaki? Kaya pala parang familiar, Tata Bert, yung Nebo na. Nebo. Opo. Meron nga tayong kasama niyan, siguro Anunnaki rin eh. Feeling ko, Tata Bert, kasi. Siguro. Opo. Marikoy. Kamusta ka dyan? Hindi naisigit ko lang yun dahil sa kailangan talaga yan. Pag tinawag mo, sira, yan. Yun nga. Sira. Ako. Tapos, nabo pa. Nabo. Joke lang. Joke lang. Joke lang yan. Okay, tuloy na. Kaya pala, hindi tama na Bert, alala ko, familiar, para nabanggit Ano lang kasi puro Nabo, Nebo. Ay, alam ko kasi yung Nabo, talagang naging, ano yan eh, kinilalang Diyos-Diyosan talaga doon yan. Yung pala sa Babylonia. Okay. Yan. Thank you po, Tata Bert. Importante sige. rin po yung mga ganyan. Yan. Tuloy na po tayo sa verse 11. Kinalinga ni Nebuchadnezzar si Jeremias. Iniutos ni Haring Nebuchadnezzar kay Nebuzaradan, kunin mo si Jeremias at alagaang mabuti. Huwag mo siyang sasaktan at sundin mo ang kanyang kahilingan. Kaya isinama ni Nebuzaradan ang matataas na pinunong sina Nebuzazban, Nergal-Sarezer, at lahat ng iba pang pinuno ng hari ng Babylonia. Kinuha nila si Jeremias mula sa himpilan ng bantay at ipinagkatiwala kay Gedalias, anak ni Ahikam na anak naman ni Safan. Doon siya tumira kasama ng sarili niyang mga kababayan. Yan, kita mo na, no? Dahil naging maganda naman ang ginawa ni Jeremias, no? Actually, parang indirectly tinulungan naman niya si Nebuchadnezzar niya para hindi maging magulo ang gera na yan. Ang problema nga lang on the part ni Sedekias na ayaw pumayag. Lumabang tulo, pero tumakas din pala at nahuli nga. Yon, dito, malaking bagay yung ginawa, yung pinagkatiwala kay Gedalias, no? At ang ganda, no? Parang kung anong kagustuhan ni Jeremias, yun ang utos ng hari, ay ibigay. Yes. Dahil alam nila yung naging papel niya eh. Malaking bagay eh. Thank you po. Tuloy natin, verse 15. Pag-asa para kay Ebed-Melech. Samantalang nasa himpilan ng bantay si Jeremias, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka kay Ebed-Melech na taga-Ethiopia at sabihin mo, ganito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Matutupad na ngayon ang lahat ng sinabi kong
pagkawasak laban sa lungsod na ito. Makikita mo ang kapahamakang aking ibinabala sa takdang araw. Subalit, ililigtas kita sa araw na iyon at hindi ka ibibigay sa kamay ng mga tao kinatatakutan mo. Ikaw ay tiyak na ililigtas ko at hindi mapapatay ng mga kalaban. Mabubuhay ka sapagkat nanalik ka sa Yan. akin. Natatandaan ba si Ebed Melech? Yan yung di ba, yung nagligtas sa kanya dahil inilagay si sa balon na burak. Yan nagligtas sa kanya. yes. Yan naging savior eh. Opo. Kinausap si Haring Sedekias na ganun nga, na mahihirap mamamatay si ano. So, kung pwede may ahon. At inutusan naman ni Sedekias si Ebed Melech at magsama ng 3 pang kasama niya na lalaki para iligtas din naman si Jeremias. Yan ang ano talaga, no, ang kagandahan. Pagka talaga sinusunod mo ang utos ng Diyos, hindi kanya bibitiwan talaga. Hindi kanya bibitiwan. Yan ang matatawag natin buod Opo. nung ano niyan. Okay? Tsaka, isipin niyo po mga hari yun na malalaking bansa at talagang, di ba, yun yung masasabi mo, yung Diyos talagang makapangyarihan. Kasi, kahit yung mga ganyang bagay, di ba, parang hindi naman, ano ba yung tama? Parang natitiklop sila Tata Bert dahil yun yung plano ni Yahweh kay Jeremias. Parang yan. yan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you po, Lord. Yan, Tata Bert. Yan. Chapter 14 na po tayo. Si Jeremias at ang mga nalabing kasama ni Gedalias. Nagpahayag muli si Yahweh kay Jeremias matapos itong palayain sa Rama ni Nebuzaradan, ang pinuno ng bantay ng Babylonia. Dinala kami ditong nakagapos kasama ng iba pang mga taga-Jerusalem at taga-Juda upang dalhing bihag sa Babylonia. Sinabi sa kanya ni Nebuzaradan, binabala ng Diyos mong si Yahweh na wawasakin ang lupain ito. Ang babalang iyon ay isinagawa niya ngayon sapagkat nagkasala at sumuway kay Yahweh ang bayang ito. Subalit ikaw, Jeremias, ay pawawalan ko na. Kung ibig mo'y sumama ka sa akin sa Babylonia at kakalingain kita. Ngunit kung ayaw mo, ikaw ang bahala. Masdan mo ang buong lupain sa harapan mo. Maaari kang magpunta kung saan mo nais. Hindi sumagod si Jeremias. Kaya nagpatuloy si Nebuzaradan. Kung gusto mo naman, pumunta ka kay Gedalias. Siyang inilagay ng hari ng Babylonia bilang gobernador sa buong lupain ng Juda. Malaya kang makakapanirahan doon o kahit saan na iniisip mong mabuti. Pagkatapos, binigyan niya si Jeremias ng pagkain at kaloob at pinalis na. Si Jeremias na may pumunta kay Gedalias sa Mizpah at doon nakipamayan kasama ng mga taong naiwan sa lupain ng Naiwan Juda. na. Yan. Kita mong naging maganda yung pagtrato kay Jeremias. No, ng bayan na sumako sa Juda. Tinutulungan talaga siya. At ang maganda dito, inoperan siya ng maganda. Kung gusto mo, makakaalis ka na. Ganyan. O kung gusto mo naman, sumama ka sa akin sa Babylonia, sabi ng pinuno na nakatasang tumulong sa kanya. Kung gusto mo naman, maiwan ka rito. Pwede rin na pumunta ka kay Gedalias at siya ang ginawang gobernador. Ano ang lugar yun? Kay Sa Gedalias Juda. yun. Siya ang ginawang gobernador ng lugar na yun. At gano'n naman ang ginawa niya. Dahil talagang taga doon naman kasi siya eh. Kaya doon na siya pumunta. Yan. Po, verse 7. Verse 7 na po tayo. Naging gobernador si Gedalias o Gedalias. May mga pinuno at mga kawal ng Juda na hindi sumuko sa mga taga-Babylonia. Nabalitaan nila ang pagkahirang kay Gedalias bilang gobernador ng lupain at tagapamahala sa pinakamahirap na mamayan na hindi dinala sa Babylonia. Kaya pinuntahan nila si Gedalias sa Mizpah. Kabilang sa mga pinunong ito sina Ismael na anak ni Netanias, Johanan na anak ni Kareya, Serayas na anak ni Tanhumet,
ang mga anak ni Ephai na taga Metophat, Jezanias na anak ng taga Maaka. At sinabi sa kanila ni Gedalias, huwag kayong matakot na maglingkod sa mga taga Babylonia. Manirahan kayo sa lupain ito, paglingkuran ninyo ang hari ng Babylonia at kayo'y thank you po. At sinabi sa kanila ni Gedalias, huwag kayong matakot na maglingkod sa mga taga Babylonia. Manirahan kayo sa lupain ito, paglingkuran ninyo ang hari ng Babylonia at kayo'y mapapabuti. Ako ay mananatili rito sa Mispa upang maging kinatawan ninyo sa mga sugo ng Babylonia na maaaring dumating dito. Kayo'y manirahan sa mga nayong inyong magustuhan. Anihin ninyo ang mga ubas, olibo at iba pang bungang kahoy at mag-imbak kayo ng langis at alak. Nabalitaan din ng mga Hudyo sa Moab, Ammon, Edom at iba pang bansa na may mga kababayan silang naiwan sa Juda. At si Gedalias ang inilagay ng hari ng Babylonia para mamahala sa kanila. Kaya sila'y umalis sa lupaing pinagtapunan sa kanila at nakipagkita kay Gedalias sa Mispa. Nakapagtipon sila ng napakaraming prutas at alak doon. Maganda rin ang naging pagkakahirang kay Gedalias na maging gobernador ng Juda, no? At may mga doon kasi sa mga mamamayan ng Juda dati, noong ginyera ng Babylonia, may mga naiwan din. Maliban doon sa dinala sa in-exile sa Babylonia, yung iba nagsitaka sa iba-ibang mga bansa, yung iba nagtago na sa mga bundok, may mga naiwan din talaga doon sa Juda. Ito yung mga taong masasabing mahihirap. Mahihirap. Kaya hindi na isinama yan. Lalong mahihirapan kasi. At yung mga tao na yan, natuwa naman. Dahil, yun nga, tutulungan naman sila. Naisipan nila na, dahil si Gedalias, nung malaman nila na si Gedalias, ang maganda record siguro ng Gedalias na ito, no? Maganda eh. Kaya natuwa naman yung mga tao dyan. At yung ibang mga tumakas din sa ibang lugar nung malaman nila na si Gedalias ang gobernador na pinili ng hari ng Babylonia, bumalik na sila kay Gedalias. At yun naman, ang naging utos pagyamanin ninyo ang lupa, mag-araro kayo, magsubikap, magpakasipag, at kung ano man yung magiging bunga niyan, yun din ang bubuhay sa inyo, at yun din ang magiging kabuhayan nyo na dyan sa niyan. Maganda naman ang naging pahintulot na ibinigay sila sa kanila. Abundant nga, Tata Bert. Yung ganda ng simula nila no? Yan. Yan. Verse 13 po, pinatay ni Ismael si Gedalias. No? Si Johanan na anak ni Karea at lahat ng namumuno sa hukbong hindi sumuko ay nagpunta kay Gedalias sa Mispa. Sabi nila, alam ba ninyong si Ismael na anak ni Netanias ay sinugo ni Baalis na hari ng mga Amonita upang patayin kayo? Subalit ayaw maniwala ni Gedalias. Pagkatapos, palihim na sinabi ni Johanan sa kanya, bayaan po ninyong patayin ko si Ismael. Hindi kayo dapat masawi sa kamay ng taong iyon. Kapag kayo'y namatay, mangangalat ang lahat ng Hudyo na nasa inyong pamamahala. Mapapahamak pati ang mga nalabi sa Juda. Ngunit, sumagot si Gedalias, Johanan, huwag mong gawin iyan. Hindi totoo ang sinasabi mo tungkol kay Ismael. Ito po ang salita ng Diyos. Yeah, kita mo talagang hindi nawawalaan talaga ng ahas Ito nga si Johanan, si Ismael na ito, may ambisyon din yan na maging pinuno, na mapalitan si Gedalias. Kaya binalak niya patayin si Gedalias. May mga nagmamalasakit naman kay Gedalias. Winarningan naman siya doon sa binabalak ni napatayin siya. Ayaw naman maniwala ni Gedalias. At isinabihan pa yung na huwag maniniwala sa ganung mga bali-balita. Hindi mangyayari yan. Hindi siya papatayin ni Ismael. Yan ang nangyari. Yan.
kapag kayo namatay, yung sinabi nga naman sinabi naman nung nagsumbong ngayon na kapag namatay si Gedalias, magkakawatak-watak na naman. Nagiging maayos na ang pamamahalang ginagawa ni Gedalias sa Juda, sa Bispa, tapos gano'n na mangyayari. Kung mamamatay siya, magkakawatak-watak na naman yun. Mawawala na naman. Dahil siguro kilala nila talaga si Ismael na hindi maayos ang karakter nito. Isa itong salbahe na matatawag. Yan. Thank you po, Father. Yan. Tuloy po natin sa chapter 41. Ayan na, ano na kaya nangyari? Si Ismael na anak ni Netanias at apo ni Elisama ay mula sa lahi ng hari at isa sa matataas na pinuno sa palasyo. Kaya pala. Noong ikapitong buwan ng taong iyon, pinuntahan nila si Gedalias sa Mispa kasama ang 10 niyang tauhan. At habang sila'y kumakain, tumayo si Ismael at ang 10 tauhan nito at sinunggaban si Gedalias. Pinatay nila ang hinirang ng hari ng Babylonia sapagkat ginawa itong gobernador ng lupain. Pinatay rin ni Ismael ang mga Hudyong kasama ni Gedalias sa Mispa, pati ang mga kawal na taga-Babylonia na nagkataong naroon. Kinabukasan, matapos patayin si Gedalias, at bago pa nalaman ng sinuman, may 80 kalalakihang dumating buhat sa Shechem, Shilo at Samaria. Ahit ang kanilang balbas, punit ang damit at pawang sugatan. May dala silang trigo at insenso upang ihandog sa templo ni Yahweh. Lumabas mula sa Mispa si Ismael. Umiiyak siyang sumalubong at ang sabi, "Pumasok kayo, naririto si Gedalias na anak ni Ahikam." Pagkapasok nila sa lungsod, sila'y pinatay ni Ismael at ang mga tauhan nito at itinapon sa isang hukay ang mga bangkay. May 10 lalaking hindi napatay at sila'y nakiusap kay Ismael, "Huwag mo kaming patayin. Marami kaming nakaimbak na trigo, sebada, langis at pulot-pukyutan. Nakatago ang mga ito sa kabukiran." Kaya naawa siya at hindi sila pinatay. Ang malaking hukay na ipinagawa ni Haring Asa ng Juda nang pagbantaan siyang salakayin ni Haring Baasa ng Israel ay napuno ng mga bangkay na itinapon doon ni Ismael. Pagkatapos, binihag ni Ismael ang lahat ng nasa Mispa, ang mga anak na babae ng hari at ang mga mamamayang iniwan ni Nebuzaradan sa pamamahala ni Gedalias. At sila'y umalis patungo sa lupain ng Amon. Nabalitaan ni Johanan at ng mga kasama niyang pinuno at mga kawal ang kasamaang ginawa ni Ismael. Isinama nila ang lahat ng kanilang tauhan at hinabol si Ismael. Inabutan nila ito sa may malaking deposito ng tubig sa Gibeon. Gayun na lamang ang tuwa ng mga bihag ni Ismael nang makita si Johanan at ang kanyang mga tauhan. At silang lahat ay nagtakbuhan papunta kay Johanan. Subalit si Ismael, kasama ang 8 niyang tauhan, ay nagtuloy sa lupain ng mga Amonita. 8 lang pala yung tauhan dyan, no? Opo. Tinipon ni Johanan at ang mga pinunong kasama niya ang mga bihag na dala ni Ismael mula sa Mispa matapos patayin si Gedalias. Kabilang dito ay mga kawal, babae, bata at yunuko. Silang lahat ay binalik ni Johanan buhat sa Gibeon. Nagpunta sila tumigil sa Jerut Kuimam, malapit sa Bethlehem, subalit may balak na magtuloy sa Ehipto. Natatakot silang paghinggantihan ng mga taga-Babylonia dahil sa ginawa ni Ismael kay Gedalias, na inilagay ng hari ng Babylonia bilang gobernador ng Juda. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat. Grabe ko si Ismael. Grabe, yung si Ismael na ito, biro mong ganun ang ginawa niya. Pinatay niya talaga si Gedalias kasama ng kanilang mga pinuno. At gusto niya talaga siya ang mamuno . Kinabukasan matapos patayin si Gedalias at bago nalaman ng sinuman,
Meron pang 80 kalalakihang dumating galing sa Shechem, Shiloh at Samaria. At ang mga ito ay talagang pinapasok muna. Nilaga Gedalias sa loob at nang nasa loob na, pinatay din. At yung naiwan na may 10 lalaki pa, nagmakaawa naman na huwag silang patayin dahil may ibibigay nga sila ng mga ani nila, trigo, sebada, langis at kulot pukyutan na nakatago lang. At ibibigay nila iyon kay Ismael. At yun, hindi nga pinatay yung nasabing 10 na yun. Pagtapos noon, binihag ni Ismael yung mga tao na yon at lahat ng taga-Mispa. Noong mabalitaan ito nung isang ni Johanan, dahil sa masamang ginawa nga ni Ismael na ito, pinuntahan nila si Ismael. Inubutan nila ito at may malaking deposit sa may Gibeon. Pero nung makita ng mga daladala ni Ismael, yung mga bihag niya, yung pagdating ni Johanan, nagtakbuhan yung mga tao. Kilala nila si Johanan at alam nila na mabuting tao yon, na mabuting pinuno rin ng Juda dati. Yung pala, 8 lang pala yung tao ni Ismael na nagagawa niya yung ganung kalokohan na yun. Anong nangyari kay Ismael? Walang nabanggit ano? Wala namang nabanggit. Siguro tumakas na yan kung saan man. At dito, yung mga naiwan nga, natatakot sila. Gusto nilang magpunta ng Egypt dahil baka akalain, pagbintangan sila ng hari ng Babylonia dahil sa pagkakapatay ni Gedalias na hindi naman sila may gawa. Kaya nagbabalak sila na pumunta ng Egypt. Kasi dami-dami na gawin na. Yun nga, yun ang ano ko. Tata Bert, sorry po. Hindi ko alam kung na-overlook ko po pero si Jeremias po, di ba sumama po siya kay Gedalias? So, pero walang nababanggit na dito sa ano ito si Jeremias Saan kaya siya? Yun lang, saan kaya siya nagpunta? Hindi naman nabanggit na baka mga susunod na chapter malalaman natin tungkol dyan. Gusto mo pa ba, Tata Bert? Kasha pa po. Maaga pa. 8:08. O di siguro pwede. Opo. Alamin natin. Yan. To be continued. Next week. Ayan. Ayun, no? Ayun, binanggit na si Jeremias. Opo. Chapter 42. Hiniling ng mga tao na ipanalangin sila ni Jeremias. Parang 41. 42 pala yan. 42 na po. Lumapit kay Jeremias si Johanan na anak ni Karea, si Azarias na anak ni Hosayas, ang iba pang pinuno ng hukbo at lahat ng mamamayan mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila. Ang pakiusap nila sa propeta, idalangin ninyo kami kay Yahweh na inyong Diyos, ang lahat ng natirang ito. Kakaunti na lamang kaming natira ngayon tulad ng nakikita ninyo. Hilingin po ninyo na ituro niya sa amin ang nararapat naming puntahan at gawin. Sinabi sa kanila ni Jeremias, Iladalangin ko kayo kay Yahweh at sasabihin ko sa inyo kung ano ang sagot niya. Wala akong ililihim na anuman. Sinabi pa nila kay Jeremias, parusahan kami ni Yahweh kapag hindi namin ginawa ang sasabihin niya. Mabuti man ito o hindi, susundin namin ang sasabihin ni Yahweh sapagkat alam naming mapapabuti kami kung susunod sa kanyang salita. Yan, ano. Yun, naisipan naman ng mga tao, no? Sa pangungunan na rin ni Johanan para makausapin nila si Jeremias. Siguro hindi naman ginagalaw si Jeremias nung doon din Dahil alam ng mga tao na propeta siya, nakilala siya ni Yahweh, no? Kaya ganun siguro hindi rin ginalaw. At yun nga, kinausap ng mga tao na ito sa pangungunan ni Johanan si Jeremias at nagtanong kung saan sila pwedeng pumunta. At yun naman ang pinangako naman ni Jeremias sa kanila na kakausapin siya. At idadalangin niya at sasabihin kung ano yung magiging sagot ni Yahweh sa kanila. Hindi magdadagdag, basta kung ano yung magiging instruction ni Yahweh, yun ang sasabihin ni Jeremias sa kanila. Yes.
Dahil diyan kilala si Jeremias, hindi siya nagdadagdag, hindi nagbabawas sa kung ano man ang iuutos sa kanya ni Yahweh. Thank you po. Tuloy natin verse 7. Tinugon ni Yahweh ang dalangin. Pagkaraan ng 10 araw, tinanggap ni Jeremias ang pahayag ni Yahweh. Kaya itinawag niya si Johanan, ang lahat ng pinuno ng hukbong kasama nito, at ang lahat ng mamayan. Mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila. Sinabi niya sa kanila, ganito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, tungkol sa inyong kahilingan. Kung kayo'y mananatili sa lupain ito, pagpapalain ko kayo at hindi ipapahamak. Itatanim at hindi bubunutin. Nalulungkot ako dahil sa kapahamakang ipinadala ko sa inyo. Huwag kayong matakot sa hari ng Babylonia, sapagkat ako'y isa sa inyo at ililigtas ko kayo. Kaawaan ko kayo upang kaawaan din niya at payagang manatili sa inyong lupain. Datapwat, kapag sinuway ninyo ang mensahe ni Yahweh na inyong Diyos, kapag hindi kayo nanatili rito at sa halip ay pumunta kayo sa Ehipto, sa paniniwalang walang digmaan doon at hindi kayo magugutom, ito ang sinasabi ko sa inyo. Kayong nalabi sa Juda, kapag kayo'y pumunta at nanirahan sa Ehipto, aabutan kayo roon ng kaaway na inyong kinatatakutan. Daranas kayo ng taggutom na inyong pinangangambahan at doon kayo mamamatay. Lahat ng maninirahan doon ay mamamatay sa digmaan, sa gutom at sa salot. Walang makakaligtas sa inyo. Sinabi pa ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, kung paano ko ibinuhos sa Jerusalem ang aking galit at poot. Gayon ko ito ibubuhos sa inyo kapag kayo'y pumaroon sa Ehipto. Kayo'y katatakutan, pagtatawanan, susumpain at hahamakin. At hindi na ninyo makikita pa ang lupain ito. Akong si Yahweh ang nagsasabi sa inyo. Kayong nalabi sa Juda na huwag kayong pupunta sa Ehipto. Tandaan ninyo, mamamatay kayo kapag kayo'y sumuway. Si Jeremias ay sinugo ninyo upang dumalangin sa akin. Sinabi ninyo na inyong gagawin ang anumang sasabihin ko. Ipinahayag ko naman ito sa inyo ngayon, subalit hindi ninyo tinutupad ang ipinapasabi ko. Ngayon nga'y tinitiyak ko sa inyo na kayo'y mamamatay sa digmaan, sa gutom at sa salot na aking ipadadala sa lugar na ibig ninyong puntahan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yun, tinugon naman ng Diyos yung dalangin ni Jeremias para doon sa mga mamamayan kasama ni Johanan na hiningi ang tulong niya. At sinabi naman ng Diyos yung kanyang bilin sa mga tao na ito. Ganito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, tungkol sa inyong kahilingan. Kung kayo'y mananatili sa lupain ito, meaning kung sila'y mananatili doon sa Juda at pagyayamanin ng Juda, magiging maganda ang buhay nila rito. Kesa naman aalis sila rito at iiwan ang Juda pupunta ng Egypt, na kung saan mapapahamak lang sila. Ito na naman ang warning ng Diyos o babala o payo ng Diyos sa mga taga-Juda na ito. Dito hindi pa naman bilanggit yung sinunod ng mga taga-Juda. Yung pasabi na iyon o advice o yung ano ba tawag dito? Yung guidance na ito o yung sinasabi ng Diyos sa kanila upang makaiwas sila sa kapahamakan. At nawa sundin ng mga taga-Juda na ito yon na malalaman natin kung anong mangyayari talaga sa susunod na chapter. Okay na. Oo. Thank you po. Pero yung ko tatabrik dito, parang nakakaramdam Yun si nga Yahweh. Yun nga Malalaman. Kaya matindi, grabe yung warning niya Oo nga po. Tsaka same yan nung last warning niya, di ba, kay Zedekiah, salot, digmaan, gutom. yan. Choose your weapon. Yan. Kaya pa, Tata Bert, 43? Ba?
Kaya pa po ito. Kaya pa? Opo, may 15 minutes pa po tayo. Oo, sige. Oo nga po kasi Nakalimutan tayo. nakaabang na. Naku, ano kaya ng mga... Yes. Chapter 43. Si Jeremias ay dinala sa Ehipto. Oh. Nang masabi na ni Jeremias ang lahat ng ipinapasabi ni Yahweh sa mga tao, sinabi sa kanya ni na Azarias, anak ni Hosayas, Johanan na anak ni Karea, at ng mga lalaking mayayabang, sinungaling! Ikaw hindi sinugo ni Yahweh upang sabihin sa amin na huwag kaming manirahan sa Ehipto. Sinulsulan ka lamang ni Baruch na anak ni Nerias laban sa amin upang ibigay kami sa kamay ng mga taga-Babilonia. Sa gayon, papatayin nila kami o kaya'y dadalhin bihag. Si Johanan, ang lahat ng pinuno ng hukbo at ang mga tao'y hindi nakinig sa mensahe ni Yahweh. Ipinasya nilang umalis sa Juda. Kaya tinipon ni Johanan at ng mga pinuno ng hukbo ang lahat ng nalabi na nagbalik sa Juda mula sa mga bansang pinagtapunan sa kanila. Mga lalaki, mga babae, mga bata, mga anak na babae ng hari, at ang mga taong pinagkatiwala ni Nebuzaradan, ang pinuno ng mga bantay, kay Gedalias na anak ni Ahikam at apo ni Safan. Kabilang din dito sina propeta Jeremias at Baruch. Hindi sila nakinig sa mensahe ni Yahweh at sila'y nagpunta sa Ehipto. Una nilang narating ang Taphnes. Sa Taphnes ay nagpahayag si Yahweh kay Jeremias. Kumuha ka ng ilang malalaking bato at ibaon mo sa daanang papasok sa palasyo ng paraon sa Taphnes. Gawin mo itong nakikita ng mga Hudyo. Sabihin mo sa kanila, sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Dadalhin ko ang aking lingkod na si Haring Nebukadnezar ng Babylonia at ang kanyang trono ay ilalagay niya sa ibabaw ng mga batong ito na aking ibinaon. Ilalatag niya sa ibabaw nito ang kanyang tolda. Pagkatapos ay sasalakayin niya ang Ehipto at papatayin ang mga dapat mamatay. Bibihagin ang dapat bihagin at papatayin ang itinakdang mamatay sa digmaan. Susunugin niya ang mga templo ng mga Diyos-Diyosan sa Ehipto. Gayon din ang mga gusali at bibihagi ng mga Diyos. Lilinisin niya ang lupain ng Ehipto gaya ng paglilinis ng isang pastol sa kanyang kasuotan upang maalis ang mga pulgas. Kung maganap na niyang lahat ito, matagumpay niyang lilisanin ang Ehipto. Gigibain din niyang mga haliging itinuturing na sagrado sa Ehipto at susunugin ang lahat ng templo ng mga Diyos-Diyosan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Grabe. Talagang ayaw ng mga tao, no? Talagang sinuway pa rin nila. Yung kanilang sinabi, nangako sila na kung ano man ang magiging advice sa kanila, susundin nila, dito sinuway na naman nila. Pero kasama pala nilang umalis si Jeremias, posibleng may iniutos din na sabayan ni Jeremias. Siguro naawa na naman si Yahweh sa mga ito at alam ang kalalagyan ng mga pupuntang ito sa Egypt ang mangyayari. Kaya si Yahweh na mismo ang nagbilin kay Jeremias. Hindi binanggit dito kung bakit sumama, no? Pero presumably ganun. Kaya dahil nagkaroon na naman ng instruction si Yahweh kay Jeremias nung pagpunta na nila sa Egypt. Tungkol sa may bato, may gagawin kung anumang arrangement doon sa mga bato na sinabi sa kanya at may mangyayari sa Egypt. No, bubulabugin dito at gigirahin din ng hari ng Babylonia. At kung talagang may binanggit dito na parang wawalisin, ibig sabihin, wawasakin din ito ng gusto ng Babylonia. So, nag-create na naman ng isang gera. And this is between Babylonia and Egypt. Upang mailigtas lang. Parang ganun, ha? Upang mailigtas yung mga natitirang taga-Juda na ito.
parang ipa-flatten din mismo pati Oo nga Egypt, po, eh. gigibayin lahat ng mga building kung ano man doon. Yun ang ano, pati Diyos-Diyosan nila, ang isang ano rito, kaya medyo galit din talaga si Yahweh sa ano, dahil Diyos-Diyosan talagang umiiral sa ano rin na pinaniniwalaan mga Egypt eh. Ayun. Thank you po, Tata Bird. Check ko, Tata Bird, kung gaano to ka. Ayan, medyo mahaba na to. Mahaba. Pwede na po to sa next ano. Yan, bitinin po muna namin kayo. Ayan po. Nakalima tayo ah. Oo nga, Tata Bird. Wow. Ah. Yes. Galing-galing. Ayan. Nasusundan lang yun. Naku, parang maganda po. Sana nasusundan po ninyo. Ayan. So, sa akin po, naku, ito na naman po sila. Very, ano ba, matigas na naman pong mga ulo. Ang dami ng chance. Ang pinaka-ano lang po sa akin dito, yung na ano po yung sa puso ko is, humiling kayo eh. Nakiusap kayo kay Jeremias, humiling kayo, nakausapin si Yahweh para maligtas kayo. Tapos, ito na yung inyong Savior, ito na yung magliligtas. Ayaw nyo pa rin. So, para sa pang-araw-araw natin. Actually, dinalaan pa niya nila si Oo nga, Jeremias nasa na birthday pa. naniwala doon sa kay Barok o kung ano. So, pinigigil nyo kami yan. Yeah, pero, share ko lang. So, Tata Bert, yung minsan yung, ewan ko ba yung hindi natin na-appreciate yung meron tayong, kunwari, Jeremias, meron tayong Senyor, di ba? Yan, maraming ganyan. Senyor, yung gagawin ko. Sinabi na ni Senyor. Yes. Hindi nakinig, hindi sinunod. Tapos, pag problemahan days na, Senyor, help me Ang daming po. ganyan. Daming ganyan. Totoo yan. Hindi lang kay Senyor. I'm sure it happens sa family. Sa akin, di ba? Sabi ni Mama, oh, Jay, ganito. Bata pa po ako nito. Hindi ako nakinig. O, de, sinong nag-suffer? Ako din. So, huwag natin i-take for granted yung mga advice, prayers, lalo na yung ni-request natin na prayer. Kasi, ang bigat, sa totoo lang ang bigat nun, yung i-request mo siya sa Diyos, tapos hindi mo siya aalagaan, susundin. Very quick lang, Tata Bert, may share lang po ako, Miss Linda. May napanood akong video, kumakalat ngayon, very, very nice tong video. Dalawang lalaki, nag-usap lang podcast, sabi nila, what a privilege it is to be tired. To be tired from the work you've prayed for. What a privilege it is to live in a house. Not you complain now na, siguro, any complaints na hindi mo inaayos, hindi mo nililinis, that once you've prayed for. What a privilege it is to have a child, to have your parents that you've always prayed for na maging malakas, na aalagaan mo. Pero minsan, sisigawan mo, yung mga gano'n. So, lahat tayo, we're all privileged. Saka what a privilege it is to have our lives, to be alive right now. Na others, di ba? This morning, tinatala, may namatay sa aksidente, sa sakit. So, wag natin itapon, ano ba yun? Baliwala. Yun yung term. Yung mga binigay na ng Diyos, hiniling natin eh. Wag, yun lang po. Sorry, nagiging ano ko kasi sobrang sakto, Tata Bert. Yung napanood ko, naalala ko. So, let's all be grateful. Let's all be grateful. Yun lang po, Tata Bert. Salamatan, Jeff, for that very nice na mensahe. Ang sa akin lang po, no, dito, may binabanggit na utos ng Diyos eh. Andiyan na, binigyan na sila para na rin sa kanilang kaligtasan. Ang problema, sinuway nila ito sa pag-aakala, o hindi naman sa pag-aakala, sa paniniwala na hindi totoo yun. Napakaganda kasi na nang sumusunod ka sa utos ng Diyos, hindi naman mag-uutos ang Diyos sa iyo na ipapahamak ka eh. Correct. Trusting God, importante sa lahat. Sa lahat ng gawain, sa lahat ng iniisip, sa lahat ng mga plano, ilagay mo ang Diyos sa harap lagi. Andiyan yan eh. Once na nangunguna yan, pinauna mo siya
lahat ng gagawain mo, ina-align mo doon sa turo niya. Hindi ka mapapahamak. Unlike dito, talagang inilalagay na sila sa maayos ng Diyos, pero they keep on suwayin yung mga itinuturo sa kanila ng Diyos, yung advice sa kanila ng Diyos, kung papaano sila maliligtas. Well, kung ganun kasi magpapatuloy ka sa ganung kaisipan, na hindi mo iaayos ang bawat gagawain mo, iisipin mo, nang hindi mo inaayon ito sa sa utos ng Diyos, talagang malalagay ka sa hindi maganda. So dapat talaga isipin natin na ang Diyos ay walang motibo na masama sa iyo. Isipin mo na nandiyan ang Diyos upang malagay ka sa maayos at magandang kauuwian mo. Salamat. Thank you so much. Ganda rin, Tata Bird. So, what a privilege na meron tayo online prayer vigil natin. Yes. Please join yeah. us tomorrow po, Tata Bird. Bukas nga pala, meron at malamang na may karamdaman pa rin si Tita Hermie Rodriguez, so most probably baka si Mamita ang mauna sa ating novena at 8 o'clock. And then yung lecture po natin, bago po maggamutan, lecture number 172 yun. Wow, thank you po. Thank you so much. Don't take things for granted. Lalo na si God. Huwag natin i-take for granted. Totoo. God bless po. Thank you.